At papuri alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sinumang manahan sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal ng hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong
ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya ay buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus nating guro. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muli napakita si Jesus sa mga alagad at nang makakain na sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? O ba Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko po kayo? Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa.
Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyong ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayong pagpaparangal, mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Madalas nating sinasabi sa Nazareno, no? Iniibig kita, mahal kita. Pero maganda rin, no, na ang imbitasyon sa atin ng Poong Isus Nazareno na kung tayo ay nagmamahal sa Kanya, nangangahulugan din yun ng kahandaan din nating maglingkod sa iba. Nung tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Nasagot ni Pedro, Opo, Panginoon, iniibig kita. At ano ang bilin ni Jesus sa kanya? Pagkatapos sabihin yon, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya ang tao naglilingkod sa Diyos, ang tao nagmamahal sa Diyos, ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay nagiging konkreto sa kanyang pagmamahal sa iba. Sabi nga ho ni San Juan, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero kinapupuotan niya ang kapwa niya, ay isang sinungaling. Ulitin ko, sinabi ho ni San Juan, ang tao nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit kinapupuotan niya ang kapwa niya, ay isang sinungaling. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito, na kung ang mahal talaga natin ang Panginoon at yung pagmamahal natin sa Kanya ay hindi lang sa pamamagitan ng mga salita. Ito'y unang-unang nakikita sa ating pagmamalasakit at paglingkod sa kapwa natin. Pero minsan iniisip agad natin, yung taong nagmamalasakit, yun agad yung iniisip natin na, ay, magmamalasakit ako kaya magpapakain ako. Magmamalasakit ako kaya magdodonate ako sa feeding program. Magmamalasakit ako, gagawa ako ng mabuti. Bibidyoan ko, tapos ipopost ko sa Facebook. Kung nais talaga natin gumawa ng kabutihan sa kapwa natin, alam nyo, hindi naman kailangan na maging engrande. Hindi kailangan mapansin ng iba. Yung simple mong pagmamalasakit sa taong malapit sa iyo, yung taong katabi mo, yun na yung simple pamamaraan mo ng pagpapahayag mo ng pagmamahal mo sa Diyos. Na yung kapwa mo, hindi mo sisiraan. Na yung asawa mo, hindi mo lolokohin. Dahil nagmamahal ka sa Diyos eh. Yung asawa mo, hindi mo sasaktan. Bakit? Nagmamahal ka sa Diyos eh. Hindi ka magsasabi ng masasakit na salita sa iyong kasama sa bahay, sa iyong mga anak,
Bakit? Nagmamahal ka sa Diyos eh. Kung ikaw ay isang anak, hindi magiging matigas ang ulo mo. Susunod ka sa magulang mo, pagbubutihan mo yung pag-aaral mo. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Yun yung madalas natin nakakaligtaan eh. Ang iniisip agad natin, ay mahal ko ang Diyos, magpapakain ako. Ay, mahal ko ang Diyos, gagawa ko ng isang mabuting bagay. Pero yung simpleng pamumuhay natin araw-araw, doon natin ipinapahayag ang pagmamahal natin sa Diyos. Kunyari, sa bahay, lalo ngayon, mainit, no? Nagkakaubusan ng malamig na tubig. No, sa ref. Alam mong ikaw yung uminom ng malamig na tubig. Ikaw yung huling uminom. Huwag mo nang ibalik yung pitsil na walang laman sa ref. No, ano yung papalamigin niya? Yung pitsil, ano? Kung ikaw yung huling uminom, dahil nagmamahal ka sa Diyos, anong magandang gawin? Punuin mo yung pitsil, ilagay mo. Para yung susunod sa iyo, ay makainom din ng malamig na tubig na na-enjoy mo. Those are simple signs and acts of love. Hindi mo kailangan gumawa ng ibang bagay. Yung simpleng pagmamalasakit na yon, yun na yung minimum of love natin. Yung simpleng pagpapakita at pagmamalasakit sa kapwa natin, yun na yung simpleng pamamaraan na nagmamalasakit tayo. May nakita ka nakakainis. Gusto mong i-post. Pero kung nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo ipopost at ipapahiya yung taong yun. Kasi ang tao nagmamahal sa Diyos, hindi nang papahiya o nang bababa ng tao. Hindi niya niyuyurakan yung pagkatao ng kapwa niya. At kung minamahal niya ang Diyos, inaangat pa niya yung pagkatao ng kapwa niya. Nilirespeto yung kapwa niya. Siguro yun nga yung madalas nating nalilimutan bilang Kristiyano. Pwede kang feeding ka nga ng feeding, pero hindi mo naman nilirespeto yung kapwa mo. Baliwala din. Sayang naman. Kaya magandang hamon sa atin at paanyaya. If we love the Lord, we do simple things with great love. At yan din po yung turo at pinapakita sa atin ni Santa Teresita ng Batang Jesus, na ang daan natin patungo sa langit ay ang paggawa ng mga munting bagay na may dakilang pag-ibig. Do little things with great love. At doon natin na ipapakita na mahal natin ang Diyos. Doon tayo nakakatugon sa tawag ng Diyos sa atin na kung minamahal natin siya, pakainin natin ang kanyang tupa. Dahil ang taong sumusunod sa Diyos ay nagmamahal ng lubos. Ang taong sumusunod sa Diyos, nagmamahal ng lubos. At ang kanyang pagmamahal, hindi kailangan maging maingay. Hindi kailangan mapansin ng iba. Hindi niya kailangan humipan ng trompeta para marinig ng lahat. Sa simpleng pamumuhay, sa simple niyang pagmamalasakit at pagmahal sa kapwa, doon niya naisa sa buhay ang pagmamahal niya sa Diyos. Kaya ang tanong sa atin ng Ebanghelyo, at tanong din sa atin ni Jesus, iniibig mo ba ako? At alam ko, ang sagot natin, opo, Panginoon, minamahal kita. At ang bilid sa atin ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang sinugo tayo sa misyong tulad ng kay San Pedro.
hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating itugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaang mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isunugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay at pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis lang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim. Iyong bilangin ang bawat sandali. Kagalak ay wariwalang pati. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Alaala ng pagkakaibigan sa puso itago't ingatan.
sa pagsilay ng bukas. Tingnan, alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y buhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawi. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y buhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 SAC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, deskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa sa patawad at buhay na aming kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.